Sa video na ito, ibabahagi ko ang kwento ni Kuya Tony, isang lalaking nakatira sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya at tila may koneksyon sa isang masamang ritual na naganap sa lugar na iyon. Nalaman ni Kuya Tony na ang kanyang pang-araw-araw na paglilinis ay bahagi pala ng isang ritual na nagdadala ng masamang kapangyarihan. Paano niya kaya mapuputol ang koneksyon na ito at makakawala sa sumpa? Alamin natin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. May nakilala akong lalaki na nakatira sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda kasi baka may magpunta pa roon. May mangkukulam na nagsabi na may masamang nangyari sa lugar na yon noon. Kung ano man yon, ay hindi na sinabi sa akin ng kaibigan kong ito. Tawagin na lang natin siyang Kuya Tony. Wala siyang asawa o mga anak. May mga kapatid siya pero may kanya-kanyang pamilya na ang mga ito. Si Kuya Tony ay medyo may edad na rin. Siguro nasa 40s na siya. Pero kahit ganoon, ay malakas pa rin siya. Siguro dahil na rin sa pamumuhay niya sa kagubatan. Nakita ko kung paano siya mamuhay doon. Simple lang, pero may kakaiba sa ginagawa niya. Sobrang linis ng kubo niya, as in, pwede kang kumain sa sahig dahil sa sobrang linis. Kapag may pumasok na kahit isang dahon lang, ay agad niyang winalis. Hindi lang sa loob ng kubo niya. Pati na rin sa paligid ay walang kalat. Lahat ng dahon ay winalis niya. Hindi ko naman siya tinatanong kung bakit ganun siya kalinis sa kubo niya. Pero ang alam ko ay may dahilan siya at hindi dahil lang sa gusto niya ng malinis na bahay. Nalaman ko ang totoo nang minsang dumalaw sa akin ang isang kaibigan mula sa kabataan ko. Tawagin na lang natin siyang Kuya Nestor. Nung makita niya si Kuya Tony na nagwawalis ng mga dahon sa paligid ng kubo, ay tinanong niya ako kung kilala ko raw ba yung lalaki. Sabi ko, oo. Tapos ay may sinabi siya sa akin na hindi ko inaasahan. Sabi niya, dalhin ko raw si Kuya Tony sa isang kakilala niyang mangkukulam bago raw lumala ang sitwasyon. Nagtaka ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, may nakikita raw siyang kakaibang enerhiya kay Kuya Tony. Para raw itong nakatali sa isang bagay na hindi maganda. May itim na enerhiya raw na bumabalot sa kanya. Dinala namin ni Kuya Nestor si Kuya Tony sa isang mangkukulam na kakilala niya. Doon ay nalaman namin na may isang lugar sa kagubatan na may masamang kasaysayan. At ang kubo ni Kuya Tony ay halos nakatayo sa ibabaw ng lugar na iyon. Ang sabi ng mangkukulam ay may isang pangyayari na naganap doon. Isang ritual na may kinalaman sa isang masamang nilalang. Hindi na sinabi ng mangkukulam kung ano ang nilalang na iyon, pero ang sabi niya ay hindi natapos ang ritual dahil sa isang dahilan. Kaya hanggang ngayon ay may natitirang enerhiya pa rin doon. Ang ginagawa raw ni Kuya Tony sa pagwawalis ng mga dahon ay nagiging bahagi ng ritual na iyon dahil may isang bahagi ng ritual na kailangan na malinis ang paligid. Sa puntong iyon ay kinwento na ni Kuya Tony ang dahilan kung bakit ganoon siya kalinis sa kubo niya. Nung tumira raw siya sa kubo na iyon, ay hindi naman daw ganoon kalinis sa paligid. Pero isang araw ay may napansin daw siyang kakaiba. May mga nagkalat na buto ng hayop sa paligid ng kubo. Hindi niya alam kung paano napunta roon ang mga buto, kaya winalis niya ang mga iyon. Kinabukasan ay ganoon na naman. May mga buto na naman sa paligid ng kubo. Kaya winalis niya uli. Araw-araw ay ganoon ang nangyayari. Kaya naisip niya na baka may hayop lang na nagdadala ng mga buto sa kubo niya. Kaya winalis niya agad ang mga iyon. Nung mga sumunod na araw ay napansin niya na hindi lang mga buto ang nagkalat sa paligid ng kubo niya. Pati na rin sa loob ng kubo ay may mga nagkalat na dahon at kung ano-ano pang mga bagay na hindi naman daw niya alam kung paano napunta roon. Kaya nilinis niya uli ang mga iyon. Hanggang sa naging ugali na niya ang paglilinis ng kubo at paligid nito.
dahil sa tuwing may makikita siyang nagkalat ay naiinis siya. Nung marinig ng mangkukulam ang kwento ni Kuya Tony, ay sinabi nito na ang mga nagkalat na buto at dahon ay isang senyales na may paparating na panganib. Kaya kailangan na malinis ang paligid, kaya lang ay baligtad ang nangyayari. Dahil si Kuya Tony mismo ang naglilinis ng paligid, kaya nagiging bahagi siya ng ritual. Sa madaling salita ay nagiging kasangkapan siya ng masamang kapangyarihan. Nung marinig iyon ni Kuya Tony ay natakot siya, kaya nagpasya siyang harapin ang mangkukulam na nagritual sa lugar na iyon at putulin ang koneksyon niya sa mga nilalang na may kinalaman doon. Sa tulong ng kaibigan kong si Kuya Nestor at isang albularyo, ay nagawa ni Kuya Tony na maputol ang koneksyon niya sa mga nilalang na iyon. Hindi ko na lang ikukwento kung paano nila ginawa yon dahil baka gayahin ng iba. Pero ang importante ay nakalaya na si Kuya Tony sa mga nilalang na iyon. Ngayon ay hindi na siya ganoon kalinis sa kubo niya. Ang kwento ni Kuya Tony ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang mga simpleng gawain ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Natutunan niya na hindi lahat ng ginagawa natin ay walang epekto. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga ritual na hindi ninyo alam ang pinagmulan. Paalam at managinip ng mahimbing.